So yun 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So andito na naman po tayo sa couch and then habang nanonood ng YouTube, so pinapanood ko ngayon si Chris Ulo, ayun. Naka-live siya ngayon, okay. So ngayon siyempre as usual habang nanonood ako ng YouTube, sumisilip din po ako sa cellphone. So ngayon, ito 'no, meron akong nakitang balita dito from Inquirer na itong si Alan Peter Cayetano daw po ay ayaw niya daw po sa Pogo, okay. So ngayon naghuhugas kamay ngayon si Alan Peter Cayetano. So actually mga kababayan, okey lang naman 'yun, para sa akin 'no. Okey lang naman 'yun na maghugas kamay si Alan Peter Cayetano, na sabihin niya na ayaw niya sa Pogo ngayon, kahit na nung panahon ni Duterte, tahimik siya. 'Di ba tandaan natin mga kababayan na ang Pogo po ay nagsimula noong 2016 at si Alan Peter Cayetano po ay parte ng gobyerno or ng gabinete ni Digong. Okay. So, ang tanong dito natin 'no, bakit nung panahon ni Digong tahimik ka, 'di ba? Tapos ngayon magbibida-bida si Alan Peter Cayetano na hudas kamay 'to, na naghuhudas kamay na ayaw ayaw niya daw sa Pogo at wala daw pong Pogo sa Taguig. Okay. So, kasi mga kababayan 'no, nung hinalungkat po natin 'tong, history ng Taguig, may Pogo po sa Taguig. Ang point kasi natin dito mga kababayan, bakit ka na naman nagsinungaling para lang ibida or maging bida or magbuhat ng bangko, 'di ba, 'di ba, for your publicity. So ito napakita ko sa inyo 'no, para malinaw po yung narrative ng content na 'to. So ito mga kababayan 'no, ito yung balita from Inquirer. So sabi ng Inquirer dito 'no, Cayetano thinks gambling should be banned in Philippines. Okay, so pakita ko na lang diyan. Okay? And then sabi dito, Senator Alan Peter Cayetano said all forms of gambling including that of the Philippine Offshore Gaming or POGOs should be banned nationwide. 'Di ba? According to Cayetano, gambling holds unintended consequences that come with its supposed advantages. Okay? So continue pa natin 'no. Sabi dito 'no, Cayetano remark came amid congressional investigation of Pogos and various illegal activities linked to its operation. Yan. So ngayon 'di ba, ito yung point dito eh. So tulad nga ng sinabi ko kanina, nagbida-bida na naman si Alan Peter Cayetano na ayaw niya raw sa Pogo, na siya daw po ay anti-Pogo. So, bakit nung panahon ni Duterte tahimik ka nga? Ayun ang tanong natin dito. At alam naman po natin mga kababayan na si Alan Peter Cayetano po ay isa po sa mga naging kasangkapan sa gentleman's agreement ng China at Pilipinas nung panahon ni Duterte. Kasi ito no, na-content na natin yan eh. So ito yung picture na noong 2016 ay nakipag-usap si Alan Peter Cayetano sa China. So by the way mga kababayan, no, hindi pa doon natapos. Okay? So ngayon, merong video dito mga kababayan na ito yung pagsisinungaling po ni Alan Peter Cayetano na ang sabi niya, wala daw pong pogo sa Taguig. Okay. So apparently tama naman siya. Yun nga lang, pag sinabi nating apparently, merong catch. So ito para mas maganda, panoorin muna natin yung sinabing kalokohan ni Alan Peter Cayetano. So ito. Po yung siguro pinaka-outspoken sa kabinete and even sa when I was speaker against all forms of gambling, especially online, isabong, and pogo. Diba? That's why to this date, from the start, the city of Taguig did not allow any pogo in Taguig because nga, it's just like legal gaming forms, parating may unintended consequences yan. Okay. So ngayon mga kababayan, no, simpleng Google lang naman ito. Okay? Kasi ang sabi ni Alan Peter Cayetano is kinukundina niya na daw po yung Pogo nung siya po ay parte ng gabinete. Siyempre, naging parte siya ng gabinete ni Digong, so doon lang yon. So doon lang nangyari yon, di ba? So naging parte siya ng gabinete at nung siya daw po ay House Speaker, kasi naging House Speaker din ni Duterte to si Alan Peter Cayetano eh. Naging vocal daw po siya para kondinahin yung Pogo. So actually, simpleng Google lang naman yan mga kababayan kung meron bang statement sa Alan Peter Cayetano nung siya ay parte ng gabinete ni Digong at nung siya ay House Speaker, kung nagkondina ba siya sa Pogo, wala po akong makita. Okay, so bullshit na yon. At yung pangalawang bullshit dito mga kababayan, yung sinabi ni Alan Peter Cayetano na wala daw pong Pogo sa Taguig, pinagbawal daw. Okay. So ngayon mga kababayan,
Kasinungalingan po yun. Okay? So, una sa lahat mga ka-streetwise, no? Okay? Ito, nabalita ito nung June 6, 2024. 2024. Okay? Mayor Cayetano reject establishment of Pogo in Taguig. So nangyari po yan, yung pinagbabawal po, ang Pogo sa Taguig, 2024 lang po yan. So ito, may article po tayo, no? So sabi dito, no, malinaw na ang problema ang hatid ng Pogo. Mula noon hanggang ngayon, walang lugar ang Pogo sa Taguig. Mula noon hanggang ngayon, sure ka? Paano pag may napakita ko dito na balita na mayroong Pogo sa Taguig? Oh, aaminin ninyo na sinungaling kayo. Oh. So sabi niya pa dito, okay, the problem brought by Pogo is clear. From then and now, Pogo has no place in Taguig, Cayetano posted on Facebook. She said that as the mayor, she believes that while we sought to grow our industries by cultivating a business-friendly environment in our city, our eyes are also set in prioritizing programs that serve the welfare. So bla 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 walang kwenta. So ngayon mga kababayan, no, alam niyo kung anong nakakatawa dito? Ito, balita ito from Politico 2019. So anong sabi dito? Namamayagpag sa Taguig. Minority Leader Abante. O, si Congressman Abante, di ba? Irked by Pogos in Bonifacio Global City. So merong Pogo, base po sa binasa natin, tayo nagbabasa lang tayo, hindi po tayo fake news, meron pong Pogo sa Global City. So, ibig sabihin nun mga kababayan, di ba, nakinabang muna ang LGU ng Taguig bago nila pinagbawal yung Pogo. Kasi parang sinungaling yun yung Lani Cayetano na mayor ng Pogo ng Taguig na simula noon hanggang ngayon walang Pogo sa Taguig. Ano tong balita na to? Oh. So continue pa natin, sabi pa dito, in a press conference of Wednesday, Abante voiced the concern over several several no? Over several, ibig sabihin madami. Okay? Over several Pogo hubs operating near key vital installation like Fort Bonifacio, Camp Aguinaldo, and Villamor Air Base. Okay? Abante warned that the country's national security may be compromised with the existence of such Pogo hubs near major military camps. So ito, balita ito noong 2019. So issue po talaga na kung bakit merong Pogo na malapit po sa mga military camps ng Pilipinas. Di ba? Abante stressed that inside the Bonifacio Global City, BGC, which is located at the near of Fort Bonifacio, where there are at least 3 Pogo hubs actively operating in the area. So, meron 3 Pogo hubs sa BGC. So, ngayon mga kababayan, hindi pa natatapos dyan. So, ito, balita naman ito sa Abante, noong 2019 din ito, okay, BCDA, sinise sa pagdami ng mga Pogo. So, ito naman, no, yung tatay ito ni Migs Nograles, no? So, sinisi ng pwersa ng bayang atleta, PBA, Congressman Jericho Coco Nograles, ang pamunuan ng Bases Convention and Development Authority dahil sa umano'y mga nagsulputang Chinese Pogo Hub malapit sa mga pangunahing kampo militar sa bansa. So, kung kanina mga kababayan, base po sa article ng Politico, ay may Pogo po sa BGC at 3 yan. Ito naman, sa balita naman dito, ang Pogo naman daw ay nasa McKinley. Hinalimbawa ni Nograles ang mga Pogo hubs na itinayo sa West McKinley at McKinley Hill na ilang kilometro lamang ang layo mula sa punong tanggapan ng Philippine Army, Philippine Navy at Philippine Marines. Pogo hubs near military hub, example, McKinley Hill in Taguig. Oh. So ang point dito mga kababayan, hindi naman kasi magkakaroon ng Pogo dyan sa Taguig kung hindi po pinayagan ng LGU. So, una kasi alam niyo ba kung anong bad trip dito? Trapong-trapo po talaga itong si Alan Peter Cayetano. Kung dati sumuporta siya sa isang mamamatay tao na katulad ni Duterte, ngayon parang hugas kamay lang. Oh, bukod doon, 'di ba, sumuporta din po si Cayetano dito kay Duterte doon sa Pogo kasi mga kababayan, kung parte ka ng gobyerno, appointee ka ng gobyerno, kanang kamay ka ng presidente, tapos House Speaker ka nung panahon ni Duterte, at tumahimik ka at pinabayaan mo lang yung Pogo, hindi ka man lang nagsalita, ibig sabihin nun, di ba pagpayag yun sa pagpasok ng Pogo.
So, ngayon mga kababayan 'no, well, yung sa akin lang, nagtataka pa rin po talaga ako kung bakit nananalo pa 'to bilang senador. At ngayon ang malungkot pa dito, si Pia Cayetano naman po ay re-electionist at mukhang papasok na naman sa Magic 12. At tandaan natin mga kababayan 'no, yung nag-iisang batas sa Pogo, si Pia Cayetano po may gawa. Oh, teka lang 'no, anuhin natin, merong batas po si Pia Cayetano na meron po yung nag-iisang batas po, 'di ba, regarding sa Pogo, si Pia Cayetano po may gawa niyan. So ito pakita ko sa inyo 'no, pinost niya yan sa Facebook niya, eh. Oh, ito. Ayan, yan, oh. Pia Cayetano, 'di ba? The President has signed Republic Act 11590 or Act taxing Philippine offshore gaming operations. So sabi niya sa baba, no, for years many of these pogos have been operating without paying proper taxes. By virtue of this law, I sponsored and defended. They will be taxed. Oh. So ngayon mga kababayan, okay lang naman yung ginawa ni ni Pia Cayetano na pag-tax sa Pogo. Yun nga lang syempre ang negative effect ng mga kababayan, nagkaroon ka ng tax sa Pogo, so ibig sabihin nun, mas lalong tumibay yung legalization ng Pogo sa Pilipinas. Sinungaling talaga, no? So, so yun mga kababayan, no? So kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa panloloko nga po ni Alan Peter Cayetano? At syempre mga kababayan, tandaan natin na si Alan Peter Cayetano ay naging kanang kamay minsan ni Duterte. At ako, naniniwala ako na merong bagay na alam si Alan Peter Cayetano regarding sa Pogo na ngayon po ay tinatago niya. Kasi 'di ba kanang kamay ka ni Duterte nun eh. O so ngayon para kunwari 'di ba hindi ka masita, hindi ka matanong, so kunwari ayaw mo sa Pogo kahit na naban ang Pogo sa Taguig ngayong taon lang. O 'di ba? So yun mga ka-streetwise no, so kayo po ano masabi niyo nga po dito sa panloloko nga po ni Alan Peter Cayetano. Naniniwala pa rin ba kayo sa kanya, 'di ba? So yun mga kababayan, so maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. And then, kung hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. So, salamat po sa inyo lahat. Thank you.